Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paul Avellino. And para nga po sa gabing ito, so ayan, ang tatalakayin po natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito, syempre, kay Kim, kay Paulo, lalong higit po kay Paul Avellino, ma-highlight nga po natin siya dito. Kasi, based sa nakikita po natin, ayan, napag-isipan pa ng masama si Paulo, naging villain pa sa mga accusations, allegations ng mga fans, pero yung totoo ay isang hero sa buhay ni Kim Chiu. Kung atin pong i-analyze na maigi, ang mga nakikita po talaga natin. Ayan. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo subscribe button at notification bell na nariyan sa baba kung nais po ninyo maging updated at ma-notify tuwing may bago po akong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paul Avellino, sagot na natin yan. So, ito na nga, naalala ko yung comment sa atin kagabi tungkol po kay Kim Chiu and kay Paulo. Na kung saan, di ba nga meron pong pinagdadaanan si Kimi and sabi doon na hindi po todo effort si Paul Avellino. Ito comment ni Madam Andre Denden pala yun. Sabi niya dito, good day Miss Gandara, walang tampuhan sila Kim and Paulo. It's a family problem. Todo effort. Effort na effort si Paulo para ma-divert attention ni Kimi. But family matters na kasi ang problema. Kaya mahirap pasukin ang utak ni Kim. Sa pagkakakilala ko kay Kim Chiu, kahit sa love life, hindi siya nagpapa-apekto. But if family matters na ang problema, dyan talaga mahina si Kim. Support and prayers ang kailangan ni Kim. Huwag na nating i-pressure na alamin kung bakit nagkakaganyan si Kim na napakatahimik. Please pray for Paulo and Kim. And I agree sa lahat po ng sinabi ninyo, no? Lalo na doon sa wag nang i-pressure si Kim at wag na nating alamin kung bakit nga ba nagkakaganyan si Kim na napakatahimik. Respect and prayers po ang kailangan, hindi po ang pang-uusisa, hindi po ang pangungulit, hindi po ang pagmamarites. Yun. Prayers po kung talaga nagmamahal kay Kim Chiu. Anyway, ayun nga. Since dahil nga, nitong nakaraan na kakamarites ng mga fans, of course, hindi mapakali rin, hindi kasi sanay na ganito ang aura ng Kim Pao, nagkaroon ng mga allegations pa ng tampuhan. So, naging villain patuloy si Paul Avellino sa mga allegations, di ba? Pero sa totoo lang, sis malinaw naman na sa atin, ang reasons, nakaka-proud naman pala si Paul Avellino. Kasi, nandyan siya parati kay Kim Chiu, katulad na lang nito, yung sa maleta. Since si Kimi nga, may pinagdadaanan, si Pao, kahit alam niya na si Kimi parang gusto na lang mapag-isa, hindi po makatiis. Pinaparamdam pa rin niya yung kanyang presensya, na para bang gusto niyang sabihin na nandito lang siya, ayan, na parang gustong sabihin na parang sa action ba niya, parang, di ba, parang gusto mapag-isa ni Kim, pero si Pao may paghawak pa rin sa maleta para, yun, sabihin na andyan siya. May kasama siya sa laban, sa problema na to na kanyang pinagdadaanan. Plus, ito pa, magkasama sila dito yun sa update po sa Discord. May pag-update pa sa Discord. Nandyan lang siya sa tabi ni Kim. Siguro ito yung way of appreciation din ni Kim sa ginagawa ni Paulo. And kita rin naman natin sa mga pictures, di ba,
na nandun lang siya sa likod. Usually, si Pao minsan, minsan nakikita pala natin si Paolo nasa unahan, nauuna kay Kim, pero ngayon lagi siyang nasa likod lang ni Kim Chiu. And eto pang picture na to, yung hindi maalis ni Paolo Avellino yung kanyang tingin kay Kim Chiu. O diba lahat po nakatingin sa camera, siya lang yung bukod tangi na nakatitig kay Kimi. And eto talagang hindi niya iniiwan si Kim Chiu kahit uwian na talaga, 'di ba? So nakakatuwa nga na si Paolo nandiyan lang po sa tabi ni Kim Chiu ngayon na may pinagdadaanan siya. Nabahidan man or binabahidan man pilit dahil sa kakagawa ng issue, pero yung totoo kabaliktaran po iyon kasi nandiyan siya. And maraming salamat Paolo sa presensya mo. At ngayon nakikita namin yan. Maraming salamat sa hindi pag-iwan kay Kim at nandyan ka lang sa kanyang tabi. Anyway, sabi naman dito na Elizabeth Brown, maganda ring gabi. Hi Gandara, I am 66 years old. Never watch movie or teleserye in my whole life. The first movie I watched, Filipino movie, is My Love Will Make You Disappear here in US, and I really admired Kimi and Pao for the kindness. May ask favor, not vlog everyday little day human, and not only we should not vlog tampuhan. That's they not admit. Ito in-update naman po natin siya to aware everyone na that's fake news kasi ang dami na pong talagang sumasabog na yung dibdib. So, ayan nga, the relationship, cause you're the tagahanga, too much possessive, not only they want to know everything, give some space, if they sharing what's going on, be happy, if not, be still happy, they leave some privacy for their self. Please tell some of tagahanga not to possessive. Please, they not a piece of property, okay? Well, naiintindihan ko naman kayo. Pero minsan kasi, iba-iba tayo ng way of paghanga. About sa pagiging possessive, yes, I agree. Wag po tayo masyadong possessive. Yung over na parang sinasamba na. Yung gano'n. Wag naman. Kaya nga, meron po akong pagpre, no, sa ating mga kapwa Kimpaw, na ang OA na po, ang OA na, like, yung sa, sila lang yung pinakang sikat sa lahat, yung mga gano'n, para may pagsamba na, medyo piniprenohan po natin yan, kasi tao lang din naman po ang Kimpaw. And, yun tungkol naman sa paghahanap ng update ng ating mga kakimpaw, parang hindi po natin yan mapipigilan. May kanya-kanya nga tayong na kaugalian na, nasanay na po na nakikita. Of course, merong update sa kanilang dalawa. Parang ganon. Samantala, sabi naman ni Jairo's Kitchen, iba kasi ang dating sa kilig. Pag hindi aamin, hahaha. Pag umamin yan, iba na ang dating sa mga manonood, haha. Okay na yan. What you see is what you get. Magiging happy na lang tayo kung anong nakikita natin. At ang importante, magkasama lagi at masaya silang dalawa. Kahit pa hindi aminin, pero based sa nakikita natin, mahal nila ang isa't isa, kaya support na lang tayo kung ano ang gusto nila. And totoo yan. Magkakaroon talaga ng pagkakaiba. Ngayon talaga na-enjoy natin yung pagsasoko-soko. Ngayon na-enjoy natin yung mga ayudas. Talagang may extra may extra factor talaga. Ngayon na wala pang, hindi pa vocal yung pag-amin. For sure, maiiba na rin talaga yung takbo, yung kilig ng mga fans once na, yun lantara na yung relationship. Pero okay na rin yan, at least panatag na yung mga fans. Anyway, ako naman, ano man yung decision nila or ano man talaga ang real score between them, happy po ako. Basta po, nakikita ko na genuine naman yung pinapakita nila sa isa't isa. Yung care nila sa isa't isa. Hindi rin kasi mapapantayan yung
yung genuine na happiness nila kapag magkasama talaga eh. Pansin nyo rin naman po yan. Iba talaga yung saya nila pareho. Nakikita sa kanilang mga mata, nakikita po sa kanilang mga labi, na masaya yung puso nila pareho pag magkasama silang dalawa. And ganun din ang mga fans. So kayo po guys, anong inyong masisay patungkol dito? Anyway, hanggang dito lang muna po ang aking update. Thank you so much sa pakikinig. Kita-kits po sa susunod dating balita. Maraming pong salamat.